Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 hanggang 18. Ito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang makabubuhay na maguli. Number 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So sa oras na ito mga kapatid, ay mananalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos at tayo po ay po, Panginoong Diyos, kami po, O Diyos, sa iyo ay nagpapasalamat ngayon pa lamang, Panginoon, sa mga salita niyo po na aming pag-aaralan. Nawa ito po ay magdulot sa amin ng kaalaman at karunungan. Ito po ay magdulot sa amin ng kalakasan sa araw na ito, na samantalang kami po ay nakakapakinig at nagpilingkod sa iyo, ay kamtin po namin ang kalakasan buhat sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng bagay. Akin na pong ikinatagubilin sa inyo ang lahat, na ang lahat ng bagay na mangyayari sa araw na ito, Panginoon, ay tanging kalooban niyo lamang. Buksan niyo rin po ang bawat puso at isipan ng mga anak niyo pong makakapakinig, na kanila pong maintindihan anumang bagay ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin, Ama, sumainyo po kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan pa sa walang hanggan, sa dakilang pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Magandang umaga po mga kapatid sa ating lahat, at tayo po ay nasa huling dako na po ng ating pag-aaral. At nawa mga kapatid, nakahanda na po tayong lahat sapagkat ang ating po pag-aaralan ay napaka-interesadong bagay na kung saan ay marami pong tao marahil ang hindi po ito nalalaman. So ang ating pong layunin sa pag-aaral ngayong araw na ito ay ma-remind ang dapat paalalahanan at maturuan ang dapat turuan na sa mundong ito kung saan po tayo po'y nabubuhay, ay meron pong Diyos na nangako na siya po ay babalik. Amen. So sa oras na ito, ang paksa na ating pag-aaralan ay pinamagatang ang pag-agaw. Yan. Ang pag-agaw. Alam ko po, marami po sa inyo ang alam niyo po yung salita o pamilyar sa salita na rapture. Amen. Okay? Pag sinabi pong rapture, wala po tayong mababasang rapture sa Biblia. Amen. Na word for word, wala po yun mga kapatid. Subalit ang mababasa po natin ay yung pag-agaw. Okay? Pag-agaw. So, kung inyo pong titingnan muli ang inyong banal na kasulatan sa 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, tingnan niyo po mga kapatid. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Okay? So, pagmasdan niyo po, mga kapatid, yung salitang aagawing kasama nila sa mga alapaap. So, dyan po natin kinuha ang ugat ng ating paksa, ang pag-agaw. Tatandaan po natin, ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika ay sulat na kung saan po ay natuturo, nagpapaalala, mga kapatid, na ang pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo ay tiyak. Hindi po ito, mga kapatid, kwento lamang. Okay? At dapat po natin maintindihan, marami pong tao po sa ating pong panahon ang naniniwalang may Panginoon. Amen po ba? Naniniwala pong may Diyos. Pero hindi po lahat ay may isang pag-iisip
na naniniwala na ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan ay babalik. May mga tanong, bakit daw si Kristo ay kailangan pang mamatay? Okay? Si Kristo po ay namatay para po sa kasalanan po natin. Amen. At sa kanyang pagkamatay, ang sabi sa propesiya, sa ikatlong araw siya po ay mabubuhay. At nung siya po ay nabuhay, mga kapatid, tandaan niyo po, nag-iwan po siya ng pangako. Okay? Basahin po natin ang John chapter 14, verse 1. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Number 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Yan po ay pangako ni Kristo. Nung siya po ay mabuhay, pagdating ng ikatlong araw, nung nabuhay siya mula sa mga patay, siya po ay nagsalita sa mga apostol at sa mga alagad, mga kapatid, na huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mabagabag, manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At sa isang translation, mga kapatid, sabi dyan, in my Father's house ay marami daw mansyon. Amen. Sa isang translation, mga kapatid, yung silid na binanggit ng ating Panginoong Hesus ay mansyon. Doon daw sa lugar kung saan po naroon ang Ama, marami daw pong mansyon. At ang sabi niya, paroroon ako at igagawa ko kayo ng dakong kalalagyan nyo. Ibig sabihin, gagawaan tayo ng Panginoong Hesus ng matitirahan sa langit. Amen. At sabi niya, pag nayari ko na yan, babalik ako at kukunin ko kayo. Sino po ang kausap dyan? Ang mga apostol. Patay na po yung mga apostol. Sino na lang natitira? Tayo pong mananampalatayang buhay. Pero hindi pa rin bumalik ang Panginoon, tama? Kaya dapat nyo maintindihan, bakit hindi pa rin siya bumabalik? Alam nyo bakit? Sabi niya kasi, pag nayari ko na ang dako na titirahan ninyo, babalik ako. Nakuha ninyo? Tsaka lang siya babalik pag natapos niya. Pero bakit hindi po siya nakabalik-balik? Dahil po may mga tao po hanggang sa panahon natin, lumalapit, nagpapakumbaba, nagsisisi sa kanilang kasalanan at nagpapabautismo sa pangalan ni Jesus. Amen. So hanggang meron pong taong nagsisisi, lumalapit, naglilingkod sa Panginoon, ang Diyos gumagawa pa rin hanggang ngayon. Amen. Naintindihan ninyo, mga kapatid? Sino sa inyo nakaranas nung inutusan ka ng nanay mo? Sino sa inyo nakaranas ba kapag inutusan ka ng nanay mo? O maghugas ka dyan, dinughugas ka. Pagkatapos mo maghugas, nung tapos ka na, magwalis ka. Magwalis ka naman ulit. Pagtas mo walis, anong ginawa sa'yo? O magiging ka sa poso? Hindi ba't naiipon? Naiipon ang kalooban mo. Ano susunod na mangyayari? Napakadami mo namang inuutos, mama. Kanina, sabi mo, maghugas lang ako, pwede na ako manood. Pero bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami pa pala gagawin. Ano makakapagpahinga-pahinga na siya, ang kapatid niya. Nagdumi sa sahig. O, pakininis mo. Okay? Hanggat may pinagagawa at may gagawin, hindi ka makanood ng TV. Ano ibig kong sabihin? Kahit na ang Panginoong Hesus ay babalik na, dahil araw-araw, merong nagsisisi, mga kapatid, at naniniwalagan ang isip, may panibagong lista na naman. Amen. Nakuha ninyo, mga kapatid. So ngayon, yan ang dahilan, isa sa mga dahilan, bakit hindi pa rin siya bumabalik? Dahil may nagsisisi. Eh, wag naman tayo magsabi na, ay, wag na tayong mag-share ng salita ng Diyos para bumalik na.
Para wala nang gagawin ng Panginoon. Mali din, mga kapatid. Hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, hayaan natin gamitin tayo ng Diyos na magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao, hindi pa po naliligtas. Amen. So, kailangan po natin magpagamit sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Ngayon po, yan po ay pangako ng Diyos. Babalik ako sa oras na hindi ninyo inaasahan. Babalik siya. Sabi nga mga kapatid sabi ng isang talata, sabi ng Panginoon, hindi para sa inyo, kumbaga ang alamin, ang panahon, o etc. Kung kailan ito mangyayari. Okay? So ngayon, hindi pala para sa atin yun. So wag na tayong mag-calculate, wag na tayong mag-speculate, mga kapatid, kung kailan darating ang Panginoon. Amen. Dahil mabibigo ka lang, kapatid, at baka lumabas mula ang propeta ka pa. Pagdating ng panahon, napakarami na pong pastor na humula kung kailan daw darating ang ating Panginoong Hesus. Pati nga kawakasan ng mundo, 2012, di ba? Amen. Hindi naman nangyari. Wala pong katotohanan. Kaya pag may isa pong tao na biglang lumitaw at nagsabi, ako naniniwala, baka mga 2030, January, darating ang Panginoon, wag kayong maniniwala, mga kapatid. Basta merong isang tao nag-speculate, mga kapatid, mayroong tao nag-calculate, mga kapatid, huwag nyo maasahan yan, mga kapatid. Hindi mangyayari yan. Dahil ang utos ng Panginoon, ang sabi niya sa mga alagad na nabubuhay, hindi para sa inyo ang alamin ng panahon kung kailan mangyayari. Anong inutos? Ipangaral ang Ebanghelyo. Sukat mo ang pakialaman yung mga bagay na hindi ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? So dapat mag-focus po tayo roon, mga kapatid. Sa kung kailan po babalik ang Panginoon, maghanda po tayong lahat. Naunawaan po natin, ang pagdating ng Diyos ay kahalintulad po yan ng baha noong unang panahon. Alam niyo po yung kwento ni Noah? Yung malaking daong, nagpagawa ang Diyos ng malaking daong kay Noah. At ito yung sukat, ito yung haba, ito yung taas. Lahat yun, ang Diyos ang nagutos at ginawa po yun ni Noah, mga kapatid. At ano po nangyari habang ginagawa ni Noah? Hindi naman po lahat ng tao ay naniniwala sa kanya na mayroong darating na baha. Tatandaan niyo po, mayroong pong malaki at malawakang baha na darating na hindi kaya ng flood control. Mga kapatid, malaking baha po ito. At ang nangyari, mga kapatid, wala pong may naniwala sa kanya, walang naniwala. Sabi nga po, ayon po sa pag-aaral ng iba na dalubhasa sa Biblia, ay maaaring siya daw po ay nangaral sa mga tao na darating po, may darating na baha o darating na dilubyo, ngunit hindi po naman naniwala. Ano pong nangyari, mga kapatid? Sila lang, ilan po ang naligtas doon? Si Noah, ang kanyang asawa, ang tatlo niyang anak, tapos yung asawa ng tatlo niyang anak. So ilan sila? 8 lang po naligtas doon. At nung bumaha, mga kapatid, siyempre makikita naman ang lahat ng tao yun na yun lang ang lumulutang Di ba? Maaaring ibang nakakita doon, pumunta doon. Hindi man yun nakasulat, pero malaki ang posibilidad. Subalit, mga kapatid, yun po ay isinara na. Walang nakakaalam kung kailan nangyari o kailan mangyayari ang malaking dilubyo ng panahon niyon. Ganun din po ang pagdating ng ating Panginoon, hindi po natin alam. Ngayon po, mga kapatid, sino po ba ang makakasama sa pag-agaw? Since ang ating topic ngayon, o ang ating paksa, ay ang pag-agaw, sino po ba ang makakasama pag dumating ang Panginoon? Tandaan niyo pa, sabi niya, babalik ako at kukunin ko kayo. Yun na nga po yung binasa natin kanina, na aagawin daw tayo. Okay? Sa wikang English, ginamit po dyan ay snatch. Aagawin ka. Ngayon po, mga kapatid, sino po ba ang makakasama sa pag-agaw? By the way, mga kapatid, sino po sa atin dito ang gustong makasama sa oras na po na agawin ng Diyos ang kanyang mga banal? Sino po gustong makasama? Lahat po, di ba? Lahat po tayo. Once na nangyari ni Jesus
ang ating titirahan, babalik daw po siya. So marami po ang tao na naniniwala na gusto nilang sumama. At isa po tayo ron, tama? Naniniwala kayo. At gusto natin na makasama. Tama po ba? Ngayon, ang isang tanong, makakasama ka kaya? Kasi madaling gusto mo sumama? Opo. Ngayon ang tanong, makakasama ka kaya? O ngayon, ito po, sino po ba ang makakasama sa rapture o doon po sa pag-agaw na mangyayari po? Ang sabi mo rito, mga kapatid, una, true Christians. Totoong Kristiyano po ang aagawin. Hindi po peke, hindi po imitation, mga kapatid, hindi po clone. Kundi tunay. Ang sabi dito, the primary group believed to be taken in the rapture are those who are considered true followers of Christ. Yung kinukonsiderang tunay na lingkod ng Panginoon. Ngayon po, alamin natin, paano ba natin malalaman na tunay ang isang lingkod ng Panginoon? Sige po, sino pwedeng sumagot? Paano nyo malalaman na tunay na mananampalataya ni Kristo ang isang tao? Sige po, sagot po kayo mga kapatid. O Brother Jerome, paano natin malalaman na tunay daw ang mananampalataya na Kristiyano? Sige. Yung totoong sumunod talaga na kahit anong hirap at anong mga bagay na pumipigil sa kanya, talagang umano pa rin siya sa kalooban ng Panginoon. Yun, malaki po yun, malaking porsyento yun. Alam niyo po, pag sinabing true Christian, sila po yung tunay na sumusunod. Alam niyo po, pagdating po ng araw na darating ang Panginoong Hesus, pasensya na kayo ha, hinihingi ko po ang unawa ninyo ha, medyo masakit po yung aking sasabihin, pwede po ba? Para magising po tayong lahat. Okay? Pag ikaw po ay hindi sumusunod sa aral ng Panginoon, at biglang dumating ang Panginoong Diyos, at naabutan ka sa sitwasyong hindi ka sumusunod sa lahat ng iniaaral ng Panginoon, hindi ka makakasama. Amen. At napakasakit na 10 taon ka na halimbawa naglilingkod sa Panginoon. Tapos dumating ang Diyos, naabutan ka sa pagdating ng Panginoon, naglalasing ka. Sa pagdating ng Panginoong Diyos, mga kapatid, nagpaputol ka ng iyong buhok. Sa pagdating ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ako po'y kumukoy dun sa babae na dapat mahaba buhok, nagpaputol ng buhok. Pagdating ng Panginoong Diyos, nasumpungan ka na tumalikod ka sa Panginoon. Mga kapatid, tatandaan niyo po, hindi po tayo makakasama. Amen. At ito po ang pinakamasakit. Tandaan niyo po, buong buhay mo, ginugol mo sa paglilingkod sa Panginoon. Active ka sa lahat ng bagay. Pero nung dumating ang Diyos, hindi ka nakasama. Paano kaya yun, mga kapatid? Ibig sabihin, may mali sa puso. May mali sa pagsunod. Kaya nga mga kapatid, seryosohin po natin ito. Ano mang oras, pwede pong dumating ang ating Panginoon. Sumunod po, sino po yung makakasama sa pag-agaw? Ang sabi dito, living and dead. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, ang kukunin niya, yung mga buhay at mga patay. So may dalawang mukha dito ha. Yung buhay na sumusunod sa Panginoon. Kasi hindi po lahat ng buhay ay sumusunod sa Panginoon. Yung iba sa diablo eh. Ha? Sumunod po yung mga patay. Hindi rin po lahat ng patay ay makakasama doon sa pag-agaw. Kundi yung mga namatay at namatay po silang naglilingkod sa Panginoon. Manimanang, yung tipong hindi nila isinuko ang kanilang pananampalataya, ano man ang mangyari, hanggang namatay sila. Naalala niyo yung mga unang alagad, pinugutan ng ulo, sinunog ng buhay, hindi nila sinuko ang paglilingkod nila sa Panginoon. Sila po, mga kapatid, ay makakasama. Subalit, kung ikaw po, mga kapatid, ay namatay nang hindi ka man lang, mga kapatid,
nakitaan ng buong pagsunod sa Panginoon, hindi ka rin makakasama. Nakita ninyo mga kapatid? Napakadali lang po mga kapatid. Napakadali lang po maglingkod sa Diyos. Kapag sasalitain mo. Lingkod ka lang, makakaya natin lahat yan. Pero pagdating ng pressure, mga kapatid, ang pressure, ang magtuturo sa iyo, ang magpapalitaw kung sino ka talaga. Kung ikaw ba ay talagang naglilingkod sa Panginoon o naglilingkod ka lang dahil masaya ang lahat. Amen. Pero kapag kagipit ka na sa buhay, hirap ka na sa buhay, mayroon ka pang karamdaman, mayroon ka pang mga utang, sunod-sunod ang dilubyo ng iyong buhay, mga kapatid, doon makikita kung ikaw ay maglilingkod pa rin sa Panginoon. Amen. Dahil ang tao po, hanggat hindi po malalagyan ng pressure sa buhay, hindi po makikita kung talagang siya'y tunay. Amen. Naintindihan natin mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, ang makakasama daw, true Christians, pangalawa, living in death. This includes both living believers and those who have already died but were in Christ. So ito po, yung mga buhay kay Kristo, nabubuhay para kay Kristo, at yung isa naman po, mga namatay. Namatay para kay Kristo. Ngayon po, sumunod po na tanong. Who is believed to not be in the rapture? Ibig sabihin, sino daw po ang hindi makakasama sa rapture o yung pag-agaw? Sino daw ang hindi makakasama sa oras ng pag-agaw na dadating po ang Panginoon? Una po, mga kapatid, sa listahan, non-believers. Okay? Non-believers. Individuals who have not accepted Jesus Christ as their Savior and Lord and considered to be left behind. Ibig sabihin, mga kapatid, sila daw po yung mga individual na mga tao, mga kapatid, na hindi tinanggap si Kristo sa buhay nila. Alam niyo po, mga kapatid, pwede kasi natin sabihin na tinatanggap ko si Kristo. Pwede yun eh. Pero imposible na sabihin mo, tinatanggap ko si Kristo, at the same time, hindi mo siya sinusunod. Mali. Pag once na tinatanggap mo si Kristo sa buhay mo, tatanggapin mo rin lahat ng kanyang aral at i-apply mo yun sa buhay mo. At pag hindi yun nakita sa'yo, hindi ka makakasama, mga kapatid. So kailangan, pag tayo po ay sumampalataya, mga kapatid, kay Yesu Kristo, makikitaan po tayo ng tinatawag na pagsunod. At ang hindi makakasama, unang-una sa listahan, ang hindi mga naniniwala sa Panginoon. Hindi basta lang na hindi naniniwala sa Diyos, kundi hindi sila sumusunod at hindi talaga sila sumunod, mga kapatid, sa mga aral ni Kristo. Ako po'y nagsasalita para sa pangkalahatan, mga kapatid. Huwag po natin ismulin ang propesiya ng Biblia. Huwag po natin ismulin ang isinulat ng mga apostol. Babalik po ang ating Panginoong Hesus doon sa mga taong tunay na sumasampalataya sa Kanya. Tunay na naglingkod. Tunay, mga kapatid, na hindi po sila, mga kapatid, nagpapigil, mapaglingkuran lang ang Panginoon. Tunay, mga kapatid, sila na sumunod. Yung dating pamumuhay na hindi maayos, makasalanan, pinilit po nilang alisin sa kanilang buhay sa tulong ng Panginoon. Praise the Lord. Yung mga tao na kung saan nabuhay talaga nang ang Diyos ang kanilang buhay. Amen. Ang kanilang sandigan, ang kanilang pinag-uukulan ng lakas, yung mga tao na kung saan walang ibang bukang bibig, kundi ang Panginoon, walang ibang iniisip, kundi ang Panginoon, sila po ang isasama ng Panginoong Diyos. Ngayon po, kung ikaw po ay isang tao na alam mo lang may Panginoon, alam mo lang na may Diyos, pero wala kang sinusunod sa Kanyang aral, ni ang pagdalo sa pagtitipon ng Panginoong Diyos, ni ang simpleng pagsisimba ay hindi mo nagagawa, kapatid, mag-isip ka kung ikaw ba'y makakasama. Dahil ang alam ko po, kapag ang isang tao gustong sumama, laging nakahanda. Amen. Praise the Lord.
Ang taong gustong sumama, inuulit ko po mga kapatid, makikitaan mo siya ng paghahanda dahil gusto niya pong sumama. Amen. Saan kayo nakakita mga kapatid? Halimbawa po, may reunion po kayo ng mga magkakapamilya o may reunion kayo, libre lahat. Nandiyan dyan ang bus bukas. Sasama ka ba? Oo, sasama ako. Naghanda na lahat ng mga kasamahan niya, siya na lang ang hindi. Oo, basta sasama ako. Hindi nagpapakita ng interes. Sa tingin mo makakasama yan? Eh hindi niya nga makita ang sarili niyang makakasama eh. Bakit? Hindi nag-prepare. Ayaw din maligo. Paano sasama yan? O ngayon, kapatid, dumating ngayon ang bus o ang van kinabukasan. Eh nakahanda lang nanay at tatay mo, mga kapatid mo. Ikaw na lang ang hindi. Eh may oras na hinahabol. Saktong-sakto lang, walang ibang sobra. Hanggang paglapag doon sa aeroplano mga kapatid na sasakyan ninyo. Antayin niyo muna ako, sasama ako. Mga kapatid, mag-a-adjust ba lahat para sa'yo? Naantayin ka, maliligo ka pa. Mama, tsaka ka lang sasama. Maliligo ka pa lang, mamamlan, tsaka pa lang, mga kapatid, di ka makakasama. Alam niyo, ang Panginoon, pag dumating, hindi ka niya hintayin. Amen. Na, mamaya pa akong alauna. Baka gusto mong tumigil na sa pagsisigarilyo. Baka gusto mong magbago na. Hindi po gagawin ng Diyos yun, mga kapatid. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Amen. Tayo dapat ang nag-aantay sa Diyos, mga kapatid. Hindi ang Diyos ang mag-aantay sa atin. Dahil ang sabi ng Panginoon, babalik ako sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, babalik siya doon sa mga tao, mga kapatid, na naghintay, na nagpatuloy, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ayan po, mga kapatid. Una po, ang mga non-believers, hindi po sila makakasama. Pangalawa po, believer, but not fully obedient. Ibig sabihin, sila daw po yung mga mananampalataya, ngunit hindi sila buong-buo sumusunod. Nakuha ninyo mga kapatid? Hindi sila buong-buo na sumusunod. Alam niyo po, makikita kasi tayo ng Diyos kung nagsisikap tayo eh. Ang Diyos kasi tumutulong. Tinutulungan tayo. Pero kung wala tayong pagsisikap, at ayaw natin talagang magbago, magkakaproblema tayo. Amen. Hindi ko po kayo kilala ha. Kilala ko kayo sa pangalan, pero sa buhay ninyo, hindi ko kayo kilala. Kung meron man po dito, hanggang ngayon, hindi pa rin tumihinto, mga kapatid, sa pagmumura, panahon mo to para patunayan ang sarili mo. Amen. Kung meron man dito hanggang ngayon, mga kapatid, chismosa pa rin, huminto ka na, kapatid. Kung meron man dito, mga kapatid, nagda-drugs pa rin hanggang ngayon, pero nasimba, huminto ka na. Bakit, mga kapatid? Isa po kasi sa hindi makakasama. Yung mga mananampalataya sila, pero ayaw sumunod ng buo. Hindi ko kasi po maiwan to eh. Ang laki kasi ng kitaan dito sa alak pag ganito ang tinda ko. May mga ganyan po Kristiyano, mga kapatid. Hindi, naglilingkod sila sa Diyos. Ako po nakakita niyan. Kitang-kita ko mga kapatid, naglilingkod sila sa Panginoon. Ang kanilang paninda, sigarilyo, alak, yun ang pinakamalaking sumusustain ng kanilang pangailangan. Hindi mabago. Ayun, purdoy pa rin. Nawalan din ng tindahan. Meron pa isang kapatiran o isang mananampalataya. Nagtitinda ng sigarilyo. Alam niyo po ang sagot sa akin? May tinda siya. Hindi naman daw siya nagkukulang. Napaalalahanan na masama yan. Alam niyo yun? Walang adik kung walang pusher. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi yan maninigarilyo kung walang pinagmumulan. Kung walang magkukuhanan. Nakuha niyo mga kapatid. O yun, isa rin siya, wala na siya tindahan.
Alam niyo po, anumang pamumuhay na taliwas po sa kagustuhan at aral po ni Kristo, na humumiri naman po sa wala eh. Yung pansamantala na iniisip mo na, ayos to, malaki naman kinikita ko. Maunawain naman ng Panginoon. Hanggang kailan ka kaya magiging ganyan? Dahil anumang oras, mga kapatid, pwedeng bawiin ng Diyos ang sinasabi mong pinaghihirapan mo. Sumunod po mga kapatid, they have a superficial or inconsistent faith. Ibig sabihin mga kapatid, meron daw po sila mga kapatid na mababaw at hindi pare-parehas na pananampalataya. Yan. Kaya nga mga kapatid, magpakalalim po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganun makasama po tayo. Naunawaan natin? Sumunod mga kapatid, they may believe but not baptize. Ibig sabihin, yung mga hindi makakasama daw, maaaring naniniwala sila sa Panginoon, sa aral ni Kristo. Narinig na rin nilang dadating ang Panginoon ayon sa kanyang ipinangako. Amen. Pero, hindi sila nagpabautismo, hindi rin sila makakasama, mga kapatid. Amen. Tatandaan niyo po, kapag sinabing mananampalataya ni Kristo, siya po ay nagsisi at nabautismuhan. Imposible po, mga kapatid, na sabihin mo o ng sino man sa atin na mananampalataya ka kung hindi ka po nagsisi at nabautismuhan. Naunawaan natin mga kapatid. Sumunod, they may baptize, but backslider. Ito naman, nagsisi sila, nabautismuhan, subalit tinalikuran ang Panginoon. Nakita nyo yan, napakadami nating mga kapatid na minsan naging mainit sa Panginoon. Yung iba worshiper talaga, yung iba good listener, yung iba active mga kapatid, pero sa isang nakakalungkot na sitwasyon, nasaan po sila? Tinalikuran nila ang aral ng Panginoon. Tinalikuran nila ang pangako ng Diyos. Yung dating inayos at binihisan sila ng Panginoon, sa mga kababaihan na yun, nagpaputol ng buhok, nagsuot ng mga maiksi, nagbukang clown, bumalik sa pagiging clown, mga kapatid. Yung ibang mga lalaki, mga kapatid, binihisan na ng maayos ng aral ng Panginoon, makikita mo na lang sa kalsada, mga kapatid, ang iksi ng damit, nakasanto, minsan nakahubad pa, minsan yung iba long hair pa. Mga kapatid, nakita ninyo? Yun ba makakasama? Huwag na wang mangyari na sa pagdating ng Panginoon ay abutan silang ganun. Amen. Kaya nga mga kapatid, hindi porket na bautismuhan ka, sure ka na. Amen. Ito po'y labanan ng pagsunod. Hindi lang basta pagdalo. Inuulit ko po, ito'y labanan ng pagsunod. Hindi lang basta ng pagdalo. Dahil maraming dumadalo, pero lutang ng isip. Amen. Hindi pumapasok ang aral ng Panginoon sa kanilang kaisipan. Sumunod po mga kapatid, they may active, but not engaging in the church. Alam niyo po yun? Maaaring sila daw po'y aktibo, pero hindi po sila nakikibahagi sa iglesia. Tandaan po ninyo, babalik si Kristo, hindi po para sa akin lang. Amen. Para sa ating lahat. Right. Kaya napaka-importante bilang mananampalataya, nagkakaroon tayo ng engagement, pakikiisa, pakikibahagi pag meron tayong proyekto sa loob ng simbahan. Hindi yung kapag ka merong pagkain, pasensya na, ito po yung totoo. Mapa-iglesia man na nasa labas ng iglesia, pagdating sa pagkain, lahat active. Amen. Pagdating sa mga bigayan ng politiko, lahat active. Kahit napakaraming labahan, kayang isakripisyo, pipila doon sa bigasan, dahil importante. Pero yung sa simba, ang dami kong labahin eh. Panalo. Nakita ninyo mga kapatid, dami kong labahin eh. Pasensya na, sa sunod na lang. Alam niyo mga kapatid, dahil sa labahin, hindi ka pa makasama. Mahirap po yun mga kapatid. Kaya nga kung maglilingkod tayo sa Panginoon, sumunod tayo. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, dapat ang nasusunod ang Panginoon, hindi tayo. Amen. Kung talagang ang Diyos po ang naghahari sa atin, dapat pinaghaharian tayo, nakikita ang paghahari ng Diyos, mga kapatid, sa ating buhay. Sumunod po, mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 hanggang 17. Ang sabi dito, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo,
sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mangauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Number 17. Kung magkagayon, tayong nakabubuhay na nakatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo pagpakilanman. Okay, dalawang senaryo. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Ang sabi ng Biblia dyan, pagdating po ng Panginoon, hindi daw po tayo mauuna sa pag-angat. Sabay-sabay po tayong naangat, mga kapatid. Ano nyo kung bakit? Yung mga namatay daw kay Kristo, for the record yung mga naglingkod hanggang sa kamatayan, gaya ng mga apostol, ang sabi ng Biblia, bubuhayin daw sila. Propesiya po ito, totoo ito mga kapatid. Ang lahat ng namatay kay Kristo, nagsakripisyo hanggang kamatayan, naglingkod hanggang kamatayan, hindi isinuko ang paglilingkod hanggang kamatayan. Ang sabi ng Biblia, pagdating ng Panginoon para agawin tayong lahat, una daw bubuhayin ang mga patay. Amen. At ang sumunod, ang mga natitirang buhay ay aagawin. Parehas po yan. Magkasama po yan na aagawin, sabi ng Biblia. At sa Panginoon tayo, doon sa alapaap mga kapatid, sasalubungin natin ang ating Panginoon. Nakita nyo, nabasa nyo po mga kapatid, kung gaano kagandang pangako ito. Amen. May isang sigaw, may isang tinig, may isang trompeta. Yung pangakap po dyan, ang kahulugan po niyan mga kapatid, o ang isang katulad na salita niyan, trompeta. Sa mga hindi po nakakarinig, ipaparinig ko sa inyo mga kapatid kung ano po ang tunog ng trompeta. Okay? Kasi ang sabi po ng Biblia, pakinggan niyo po, ang sabi ng Biblia, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Tandaan niyo po, may isang sigaw po na maririnig. Okay? Isang sigaw. May tinig ng arkanghel na may pakakak ng Diyos. Ang akin pong ipapatunog sa inyo ay tunog po ng isang trompeta. Okay? Trompeta po ito. Na isang hudyat, pagdating ng Panginoon, hihipan po ang trompeta. Ngayon po, ito po yung tunog ng trompeta. Pero hindi natin alam kung paano siya tutunog, kung ten-ten-ten-ten, hindi natin alam yun. Diba? Pero ito po, yung isa sa mga tunog. Okay? Halimbawa, sabi nga, hindi natin alam kung kailan paririto ang Diyos. Ngayon, tutunog po ng isang malakas na tunog ang trompeta. Pakinggan niyo po. Sa bass part, bass part po yan, Halimbawa na, ganito. I-visualize nyo. Maririnig po natin yan mga kapatid. At pagtunog po ng trompeta, ang sabi ng Biblia, bababa ang Diyos mga kapatid at sasalubungin natin siya. Amen. Base po ito Pagka ginawa natin sa gitna mga kapatid, yan po yung sa gitna na tunog ng trompeta. Hindi na, pero tandaan nyo pa pinaparinig ko lang sa inyo yung tunog. Hindi natin alam kung paano siya maglalaro, kung anong nota yun mga kapatid. Ito naman po yung sumunod. At magpapakita ang Diyos mga kapatid sa langit. Praise the Lord. Hallelujah. Nakikita nyo mga kapatid, paano pag tumunog ang trumpeta, nasa tungitan ka. Kapatid, nakakatakot ito. Alam nyo, isa sa pinaka nakakatakot mga kapatid, yung naglilingkod ka sa Panginoon. Tapos pagdating, narinig mo yung trumpeta, hindi ka nakasama, tapos nakikita mo yung mga kapatiran mo, umaangat na. Okay, ano po yung mangyayari?
Pag tumunog po yung trompeta, ano po yung senaryo na mangyayari? Basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 53. Sige, paki-assist po natin. Mga kapatid, ito na po ha. Kapag tumunog na po ang trompeta, halimbawa lang po ito ha. Pag tumunog po ang trompeta, mga kapatid, ano po ang mangyayari sa lupa? Ito po. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 53. Ito po sabi ng Biblia. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Okay? Pag tunog ng trompeta, hindi daw tayo lahat mga tutulog. Yung isang translation kasi ng mga tutulog, hindi naman po kasi lahat ay mamamatay. Tandaan niyo po, pagdating ng Panginoon, may maabutan siyang buhay. Hindi naman po lahat. Kaya sinabi, hindi lahat tayo aabutan na nakatutulog o patay. Okay? Ngayon po, ang sabi diyan, pag tunog ng trompeta, sabi diyan, tayong lahat ay babaguhin. May transformation na mangyayari. Ngayon, ito po, kapanapan natin. Anong transformation na mangyayari? Number 52. At isang sandali sa isang mata sa huling pagtunog ng pakaka. Babaguhin ha? Sa isang sandali, sa isang mata. Alam niyo yung isang mata, di ba? Yung isang pikit mo ng mata. Pag pikit mo ng iyong mata, mga kapatid, at pagmulat mo, ang sabi niya, sa huling pagtunog ng trompeta. Narinig niyo naman, di ba? Sa huling pagtunog ng trompeta, kung base yan, sa huling pagtunog, ano po ang mangyayari, mga kapatid? Ang sabi sa 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ano po ibig sabihin? Ito daw pong katawan po natin, tandaan nyo ha, pag tunog ng trompeta, itong katawan natin ay babaguhin. Kinakailangan daw po na itong may kasiraan, tandaan po natin, itong katawan natin, may kasiraan ito. Pag namatay nga ito, nabubulok, inuuod. Ito yung tinutukoy na may kasiraan. At in fact na kapatid, may kasiraan ito, nagkakasakit nga tayo. Amen. Hindi kasi perfecto ito, itong katawan na ito. Ang sabi diyan, kinakailangan na itong may kasiraan, itong katawan, ay magbihis ng walang kasiraan. So babaguhin daw po ang ating katawan. Okay? Magiging ang ating katawan, mga kapatid, ay glorified body. Amen. Alam niyo ba yung glorified body? Pwede ka pong tumagos ng pader. Amen. Kasi ito, may limitasyon po ang katawan natin, hindi tayo makakatagos kung saan-saan. Okay? Bakit kailangan palitan? Halimbawa, isipin nyo ha. Halimbawa lang, nasa 16th floor ang tinatrabahuan mo. Nasa 7th floor ka. Tumunog yung trompeta. Ano, bababa ka pa? Ay, dumating ng Panginoon. Magmamadali ka. 3 minutes lang. Hindi ganun, mga kapatid. Sabi, babaguhin. Ngayon, kung nasa gitna ka ng floor, walang problema yun. Dahil ang sabi ng Biblia, ang katawang may kasiraan, babaguhin. Amen. Okay? Babaguhin mo yan, mga kapatid. Ngayon, pag nabago yan, pag tunog ng trompeta, ang sabi ng Biblia, aangat mo tayong lahat. Hindi mo na kailangan bumaba at gumamit ng tawag yan, elevator. Babaguhin tayo, mga kapatid. Sabi diyan, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, itong katawan natin, ay magbihis ng walang kamatayan. Pagdating ng panahon, mga kapatid, kahit may sakit ka pa, kahit nasa banig ka na ng karamdaman, at naabutan mo sa pagtunog ng trompeta, kahit anong estado ng iyong buhay, basta tama ang iyong pamumuhay, kapatid, babaguhin daw ang iyong katawan. At sa pagbabago ng iyong katawan, mga kapatid, hindi mo kailangan ng effort dahil iaangat ka ng Diyos papunta sa kalangitan, mga kapatid. Mabibihisan po tayo. Kaya nga itong damit natin, hindi makakapasok po sa langit. Kasi may ibibihis po sa atin na damit na panglangit. At sa Panginoon tayo, mga kapatid. At sabi dito,
Datapwat, number 54, datapwat. Pagka itong may kasiraan, itong katawan, ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Mga kapatid, napakasarap, di ba? Kung sakaling dumating ang Diyos ngayon, hindi na tayo nakaranas ng kamatayan. Kusa na tayong aangat na tayo bigla. Sa Panginoon na tayo. Mga kapatid, ito po ay pangako ng Diyos. Kung iisipin nyo, paano napaka-imposible, di ba? Pero ang Diyos kasi pag nagsalita, totoo. Amen. Kaya ang dahilan, bakit tayo pabalik-balik ng simbahan? Bakit tayo, kahit ang layo ng bahay natin, pupunta pa rin tayo? Kasi pinakikita natin yung paghahanda na gusto natin sumama eh. Amen. Kasi kung ayaw mo nang sumama, hindi ko magtataka. Hihinto ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Babalik ka na ulit sa dati mong pamumuhay. Pero pagdating ng Panginoon, walang sisiyan. Amen. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng ipinangako sa atin ng Diyos. Maglilingkod ka na lang. May buhay na walang hanggan ka. Siguradong may buhay na walang hanggan ka. At ang sabi ko rito mga kapatid, 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Kaya sa atin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Alam niyo po, ang Diyos nagtatakwil. Totoo po yan mga kapatid. Kaya nga sabi ng aral, siyasatin ninyo ang inyong sarili, kapatid. Siyasatin mo. Sino po sa atin dito nagsisiyasat ng kanyang sarili? Alam niyo po, pag sinabi pagsisiyasat, dapat meron tayo niyan eh. Halimbawa, isang buong araw, alam mo sa sarili mo hindi ka nakapag-pray, dapat binabagabag ka ng konsensya mo. Dapat nararamdaman mo may mali. Dapat nasisiyasat mo may mali. Hindi mo pwede itong ganito. Nasasanay na ako. Mula Lunes hanggang Sabado, hindi na ako nagpe-pray. Pagdating sa pagkain, hindi na rin ako nagpapasalamat. Pagdating sa pagdalo sa gawain, nagkukulang na rin ako. Dapat nare-realize mo yun, kapatid. Dapat nararamdaman mo yun. Sa mga panahon, mga kapatid, na meron ka, tapos nagdadamot ka, dapat nararamdaman mo yun. Ay, mamali dito ah. Mukhang masyado yata akong madamot ah. Mukhang hindi yata ako tumutulong ah. Mukhang hindi yata ako naaasahan ah. Dapat sinisiyasat natin. Sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Alam niyo po, ito po, hindi po matututulan ito, totoo po ito. Sa mga nag-aaral, lalo na po sa kababaihan, ang titindi, pinaglalaban ng holiness. Di ba? Sa school, nagpapakita ng halimbawa, hindi, kailangan mo talaga mahaba ang buhok sapagkat yan ay aral ni Kristo. Ang damit, ang ayos din. Ito po, aral ni Kristo. Alam niyo po kung kailan isinusuko ang aral ni Kristo? Kapag graduation na. Wala nang Kristo. Hindi mo na makita ang Kristo sa kanilang buhay. Bakit? Pagka-graduation, mga kapatid, nagkukolorete ng mukha, nagbubutas ng tenga, mga kapatid. Tapos ang suot, ang attire, mga kapatid, ang iksi, fit na fit. Sa tingin niyo, mga kapatid, yan ba'y gawain ng isang Kristiyano? Hindi lamang po yan. Pagdating din po sa kasal, napakaraming bumabagsak na Kristiyano. Pagdating sa kasal, okay naman, pero sleeveless. Sleeveless, mga kapatid, minsan open pa ito. Tapos ang titindi, ito ang aral ni Kristo, magpakabanal. Pero pagdating sa birthday, pagdating mga kapatid sa graduation, pagdating mga kapatid sa kasal, napakalaking ekis ng ginagawa na pamumuhay. Pero ang tatapang mangaral, ang tatapang magsalita tungkol sa aral ni Kristo. Pero pagdating sa ganun, hindi makitaan. Nakita ninyo mga kapatid, kung susunod ka sa Panginoon, isacrifice mo lahat. Kahit magmumukha kang katawa-tawa sa harapan ng pamilya mo, ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kakilala, ng iyong mga kapitbahay, basta para sa Panginoon, dapat wala ka ng pakialam sa ibang bagay. Amen. Pagdating sa Panginoon, ito ko, hindi nyo ako pwedeng pakialaman. Dahil ito'y ginagawa ko para sa Panginoon.
Isipin nyo lang, mga kapatid. Huwag kayo masasaktan. Bakit po tayo, lalo na sa mga lalaki ngayon, karamihan ng lalaki ngayon, nagbe-makeup na rin eh. Pati artista eh, nakakita ko eh. May kita mo pag nag-side view po dito, itim to eh. Oo, makikita niyo po yung mga yung mga artista ngayon, ang pogi. Tingnan niyo pag nakakakita kayo sa TV, ang pogi ng mukha, di ba? Pero pag ang angulo ng camera nakatagig na makikita niyo, iba kulay dito, iba kulay dito. Di ba? Tingnan niyo tingnan niyo lang. Halimbawa ako, magbubutas ako ng tenga, harap ako sa salamin. Magpapahaba ako ng buhok. Tapos, ganyan-ganyan pa ako. Tapos maglalagay ako ng kung ano-anong malalaking sabit-sabit dito. Sabihin mo na yung kadena ng ni John Cena para kumpleto na. Di ba? Tapos may mga ano-ano ako. Naka-sunvisor din ako, tapos pabaliktad. Haharap ako. Di ba? Ang gwapo-gwapo ko sa paningin ko. Papapulihin ko pa yung labi ko. Yung bubblegum daw na sila pa. Papapulihin ko. Di ba? Ang gwapo-gwapo ko sa loob ng bahay ko. Paglabas ko, ano ba mararamdaman ko? Confidence ako, di ba? Tapos magpapabango pa ako. Di ba? Ang gaang ng pakiramdam mo. Pero ito, tanong, nararamdaman mo ba ang Panginoon sa ginagawa mo? Hindi. Bakit? Kasi, gaya mo sa ginagawa para magustuhan ka ng tao at ipinepresent mo yung sarili mo para sa tao, hindi para sa Diyos. Nakuha ninyo mga kapatid? Amen. Kaya tayo nagme-makeup, kaya tayo kung ano-anong inaano natin. Kasi gusto natin maayos tayo sa harapan ng tao, nalimutan natin mga kapatid na dapat ang pinapasaya natin at dapat nagiging maayos tayo Amen. Sa harapan ng Panginoon dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, hindi po tao. Amen. Praise the Lord. Dapat naiintindihan natin yan mga kapatid. Ako, paniwala ko sa buhay, sa akin lang, di ba nilang pangit ako sa mata ng tao, wag lang akong mapasama sa paningin ng Diyos. Kasi po mga kapatid, ibang usapan yun eh. Gusto ka ng Diyos, maging iba ka sa iba. Hindi yan naglilingkod sa Diyos eh. Di ba? O, meron ng isang kapatiran asawa ng pastor ito. Siyempre, ang haba ng buhok ng pastor natin. Sabi ng bakla, pinagdidiskitahan yung buhok niya. Bawasan natin. Sabi niya, subukan mo, hindi na ako babalik dito. Hindi niya ginalaw eh. O, alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, pag sumunod ka, panindigan mo. Amen. Hindi yung paninindigan mo, galing-galing mo, first day of school, pagdating ng graduation, wala ka nang pinagkaiba sa kanila. Ang masaklap niyan, pagdating ng graduation, naka-makeup ka, yung mga kaklase mo na-convert na. Manalo. Present na present ka, ang ganda-ganda mo, yung mga klase mo, wala na mga makeup. Nagulat ka, kala ko Christian ka. Diba? Nakikita ninyo mga kapatid? So dapat siyasatin natin. Mga kapatid, ito kaya ko ito sinasabi sa inyo. Hindi ko naman ito sasabihin sa inyo kung hindi ko ito ginagawa eh. At hindi rin ito isasulat eh, Apostol Pablo, kung hindi niya ito ginagawa. Pagsisiyasat ay importante. Halimbawa, may pagkain kayo sa bahay, ano? Ito bigyan ko kayo ng halimbawa, may pagkain kayo sa bahay. Biglang may dumating na bisita. Pag nakaramdam kayo na, kulang po pagkain natin eh. Nag-usap kayo dalawang kasama. Huwag na naman tayo kumain. Okay. Ano ibig sabihin? Dahil sa kawalan, natutunan mong magdamot. E bisita yun, lalo na kung pastor pa. Huwag na tayo kumain para sabay-sabay tayo magutom. Pag-alisan nyo yung pastor, tsaka tayo kumain. Dapat yun, nadedetect mo yun. Pagka ganun, may mali. Hindi ganito turo ni Kristo. Tapos tao pa ng Diyos, magdadamutan natin. Diba? Hindi, bigyan natin. Di ba rin mawalan tayo? Once na yung para sa'yo, natutunan mo pang ibigay sa kapwa mo, nakikita ka ng Diyos. Amen. Nakikita ka ng Diyos. Susuklian ka ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po, yun po importante. Siyasatin natin. Araw-araw ang ating mga sarili. For the last, Matthew chapter 24, verse 30. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
Mga kapatid, napakagandang salita ng Diyos. Ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas, mga kapatid. Madali mo magtandaan. Amen. Madali. Ang gandang memory verse niya, no? Ano memory verse mo? Ano tinahawakan mo? Ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. O, yan ang magre-remind sa'yo pagka dumadating yung mga panahon na, alam mo yun, wala ka nang makain, kasi dadating talaga yun, hindi naman tayo laging paldo-paldo eh. Amen. Pag dumating na yung, ay, hayaan mo naman. Ang magtiis hanggang wakas, ang maliligtas. Magtiis lang tayo, maglingkod lang tayo. Dahil pagtunog ng trumpeta, ang lahat ng ating pinaghihirapan, ang lahat ng ating pinagdudusahan, ang lahat po ng ating inaalala, ang lahat po ng ating dinadaing, ay isang kisap, mga kapatid, ng ating mga mata, isang kisap mata, mawawala ang lahat ng paghihirap natin, mga kapatid. Amen. Isipin nyo na lamang, mga kapatid. Pagtunog ng trumpeta, kung nasaan ka man, kapatid, nasaan ka kaya yan sa mga panahon na yan? Ano kaya ang ginagawa mo sa mga panahon na yan? Sumusunod ka pa kaya sa panahon na yan? Pag once na yan po, yung tunog na yan, ay iblinaw na, maririnig po natin lahat yan. Amen. Sa mga kapatid po natin na mga hindi pa nagsisisi at hindi pa nababautismuhan sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Pagtunog ng trumpeta, kung masumpungan kayo na hindi pa nagsisi at nabautismuhan, hindi kayo makakasama. At sa mga nagsisi at nabautismuhan naman, huwag kayong magpakakampante. Dahil sa pagtunog ng trumpeta, kahit na-baptize ka pa, kung hindi ka sumusunod sa aral ni Kristo, mauuwi sa walaan lahat. Praise the Lord. Tandaan niyo po, mga kapatid, ang pag-agaw na ating paksa ay mangyayari anumang oras, anumang panahon. Wala pong pinipiling klima ng panahon ito. Ito may taglamig, tag-init, o sa gitna ng disaster, mga kapatid, o dilubyo ng mundong ito, iihip at iihip ang pakakat, mga kapatid, kahit ano pa ang iyong kalalagyan. Tutunog ang trumpeta. Praise the Lord. Mga kapatid, bago tayo magtapos, ang ating paksa ay pag-agaw. Mga kapatid, sa panahon na to, naniniwala ako may mga Kristiyano puno ng utang sa panahon na yan. Puno ng pagdurusa, puno ng alalahanin, puno marahil ng karamdaman, pero pag tumulog ang trumpeta, mga kapatid, aagawin ka ng Diyos. Hindi lang basta agaw ito, mga kapatid. Aagawin ka ng Diyos mula sa karamdaman mo. Aagawin ka ng Diyos mula sa problema mo. Aagawin ka ng Diyos mula sa mga hindi magagandang bagay ng buhay mo, mula sa mga nakaraan mo, mula sa mga hindi magagandang nangyari, mga kapatid, sa mga present pa o future, mga kapatid, na pwede pang mangyari. Aagawin ka ng Diyos. Kapatid, kunting panahon na lang ang hinihintay natin. Babalik na po ang ating Panginoon. Mas malapit nang dumating ang panahon sa panahon natin ngayon kumpara sa panahon kung paano tayo nagsimula. Mas malapit po ngayon. Praise the Lord. Kaya pag tumunog ang trumpeta, huwag natin hayaan na hindi tayo makasama. Imagine po ninyo, mga kapatid, babaguhin ng Diyos ang ating katawan. Ang katawang nasisirang ito, babaguhin ng katawang hindi nasisira. Hindi mo na po problemahin kung paano ka aangat dahil iaangat ka na ng Diyos. Aagawin ka ng Panginoon. Doon, wala nang utang. Wala nang sakit. Wala nang problema. Wala nang alalahanin. Wala nang stress. Wala nang pagkabalisa. Wala nang away. Wala nang gera. Wala nang kung ano-ano, mga kapatid. Kundi sa Panginoon tayo, sabi ng Biblia, magpakailanman ang mga pagtangis at pagluha natin sa mga bagay-bagay na pinagdaanan natin. Ang sabi ng Biblia, papahira ng Diyos ang ating mga luha at tayo'y mapapalitan, mga kapatid.
ng may kagalakang kalooban. Sa Panginoon tayo. Kung dito wala kang maayos na bahay, wala kang bahay, o kung balo-balo ka ng iyong bahay, ang sabi ng Panginoon, mansyon ang titirahan mo doon. Kung dito minamaliit ka, kung dito mga kapatid, kung ano-anong pagdudustang naririnig mo, sa langit, ang sabi ng Biblia, ang titirahan ng bawat isa sa atin ay mansyon. Hindi lang basta mansyon, ginawang mansyon ni Jesus para sa iyo. Amen. Praise the Lord. Kaya kung iisipin natin, sino tayo? Makasalanan tayo. Tapos Diyos ang gagawa ng mansyon natin. Para lang doon ka tumira. Isipin nyo kapatid bago tayo magtapos. Ano ang maisusukli natin sa pangako ng Panginoon? Ano isusukli natin? Katamaran sa paglilingkod? Kakulangan sa pananalangin? Kakulangan sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Minsan ayaw mo pa magbasa. Minsan sa pagdalo, sablay-sablay ka pa. Yan ba ang isusukli natin? Seryosohin nyo kapatid. Walang naitutumbas. Kahit buong kayamanan ng sanlibutan ito, ibigay pa sa'yo. Lahat ng achievements ng buhay, may apply sa'yo. Hindi ito may kukumpara sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa'yo ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trompeta, tayong lahat ay babaguhin at aagawin ng ating Panginoon at tayo isa sa Panginoon magpakailan pa man. Amen. Napakagandang pangako ng Diyos. Let me remind this to you mga kapatid. Ito ang dahilan bakit hanggang ngayon kahit ako at ang mga pastor natin ay nagpapatuloy kahit mahirap ang paglilingkod. At sana maisimento yan sa inyong kaisipan. Na walang dahilan para tamarin tayo kung ang kapalit ay buhay na walang hanggan. Amen. Walang dahilan mga kapatid na i-entertain natin ang pagod, ang mga reklamo, kung ang kapalit naman ito mga kapatid ay pangakong buhay na walang hanggan at ang mansyon mga kapatid nasa saan. Eh sa oras na ito mga kapatid, let us all stand at pupurihin natin ang ating Panginoon.